Okay, so nandito na tayo sa hypergeometric distribution. Ba tayo? May 12, pero i-upload ko to bukas May 13. So, pero tapos na ako ditong magbasa sa andito sa hypergeometric tsaka Poisson distribution. So bibidyo ko lang para may pang-upload. Then nandito na tayo sa hypothesis testing. Then parang kailangan i-reviewin yung mga standard deviation meron dito. So re-reviewin ko muna siya pagka okay. So nandito muna tayo sa hypergeometric distribution. Hindi ko na siya binasa ulit, basta inano ko na. Basta nag-video na ako, selected discrete. Tapos na tayo din sa binomial distribution. Madali lang din naman tong sunod kasi saan ba yun? Binomial distribution, parang ganito din naman siya, pero hahanapin mo lang yung, depende naman yun sa problem, kung ano yung given, mahalata mo na kung ano yung gagawin mong kung binomial distribution or yung hypergeometric. Depende talaga yun sa problem. Nung last video ko pala ginawa ko itong illustration 5 dito sa introduction to probability. So ito pala hyper geometric distribution pala to. Tinry natin sa binomial. So ito mismo yung idea sa hypergeometric distribution. Okay. So it is used to calculate probabilities when sampling without replacement. So yung replacement ay pag napili mo na siya, hindi mo siya ibabalik sa mismong sample point. Parang yun yung idea nung without replacement. Okay. So, kaya siya combination yata to. So, ito yung mismong formula niya. Sabid pa. Pag sa hypergeometric distribution, dito naman sa lahat ng distribution, nagmamatter lang yung mismong formula natin. Depende sa mismong problem niya. Tsaka mahalata nyo naman sa problem kung ito yung gagamitin niya sa hypergeometric distribution. So ito yung mismong formula niya. Wala dito yung mismong probability. It's the probability of obtaining x successes. Baka ito na mismong h dapat yata. H is the probability of obtaining exactly x successes. Siguro 8 di dapat. Hindi. Yung h yata yung mismong probability na. So combination, tatlong combination to. Itong k, ito yung number of success din sa mismong population. Yung x ay yung success sa mismong sample natin. Yung n yung mismong size ng population or yung bilang ng population natin. And then yung small n yung mismong sample, yung bilang ng sample natin. More on substitution lang naman to. Tsaka makikita mo naman siya pag sa mismong problem, sabi ko. Okay, so some of the possible experiments under hypergeometric distribution. Okay, so mga example lang naman to. So 4 cards are chosen from a well-shuffled deck. 2 hearts are selected at random. So makikita nyo na yung mismong population niya, which is yung full deck, 52. Yung sample natin ay 4 cards. Yung number of success natin sa 2 hearts are selected. So pwede siyang, ilan ba yung hearts? Yung number of heart natin, yung x, yun yung mismong success natin sa sample. Pero yung success natin sa population ay 4 dahil ay hearts pala. Bale 13 yung success natin sa population. Makikita natin. So, a computer unit contains 6 capacitors,
It has been asserted that 3 of capacitors are faulty but is not known which 3. So Leonard removes 3 capacitors at random and expected. Okay. Yung population natin, yung mismong population natin ay yung bilang nung yung mismong kabuuang bilang niya. So for example ay 6 capacitors. Pero dito ay kabuuang bilang niya ay 52. Yun yung population niya. Parang pagpipilian niya. Yun na mismo yun. And then, yung sample natin ay yung mismong pinili niya, which is 3 capacitors. And then, yung number of success natin ay 3 din. Pero, number of success natin ay 3. 3 yung may fault dun sa out of 6 capacitors. And then, ang mismo sample natin ay 3 din. And yung X natin ay kung ilan yung sa out of 3 na sample, ilan yung may fault. Hindi siya masyado malinaw, pero yun yung idea niya. So, a batch of 20 integrated circuit chips contains 20% effective chips. Sa trabaho. So, a sample of 10 is drawn out random. So, ito na mismo yung sample. A batch of 20 integrated circuit chips contains 20% effective chips. So, yung success ng defective chips ay 20%. So, times yun na lang, makikita nyo yun na yung letter K. And then, itong 20 ay yun yung population natin. So, yung XI, number of defective chips in the sample. Kung yung XI, kung ano yung nasa sample natin. So, a batch of 100 printed circuit cards is populated with semiconductor chips. So 20 of these are selected without replacement for function testing. So if the original batch contains 30 defective cards, how will this show up in sample? Okay, so 100 yung population niya. Ito yung K. Ito yung sample natin, which is N. And then yung X natin, number of defective cards in sample. Basta ito lang yung kailangan mong hanapin, itong 4 na to. So, pinakauna ay yung N, yung malaking N, siya yung population natin, number of, yun yung mismong size natin, population. Yung N natin ay yung, kung ano yung sample, yung magre-represent sa population. So, ito naman ay success sa population, tsaka success sa sample. Yun na yung mismo. Ilan ba itong, ano? Okay. So, hanggang 3 lang naman yung example. So, suppose you first randomly sample 1 card from deck of 52. Then, without putting the card back in the deck, you sample a second, then again without replacing cards a third. Given the sampling procedure, what is the probability that exactly 2 of the sample cards will be aces? So, hint of the 52 cards of decks are aces. Okay. So, bumunot ka ng... Dito kasi yung solution. So, bumunot ka ng mismong 3 yata ang nabunot niya. Okay. Yun na mismo yung sample niya. Yung 3. 3 yung binunot niya. And then, ito yung mismo population natin, yung 52. And then, sample niya yung 3. And then, what is the probability that exactly 2 of the sample cards will be aces? Okay. So, out of dun sa sample niya, sa binunot niya, ilan yung 2 aces? So, ang success natin ay, sa sample ay 2. And then, success natin sa population ay 4. Kasi, 4 out of 52 ay aces. Okay, yun yung chance na makukuha natin sa population. Out of population, 4 na aces. Okay. So, K natin ay... ito yung... Okay, sample population natin 52. Yun yung kabuuang number. And then, ang N natin or small letter N ay yun yung sample. So, siya yung mismong binunot. Basta yung parang galing siya sa sample. Siya yung pinili galing sa sample. And then, yung K naman, siya yung mismong success dito sa population. Paulit-ulit ako eh. Success sa population. Meaning, siya yung bilang ng basta ito yung success sa population. And then yung XI success dito sa sample. Yun yung desired natin na yun yung mismong hinahanap na
probability. Okay. So then, okay, 4, since there are 4 aces in the deck, 2 kasi yun yung mismo hinahanap natin. 52 kasi mayroong 52 cards sa deck, and then 3 kasi 3 cards yung mismo binunot natin out of 52. Yun yung sample natin. Then, lagay nyo na lang yung sa formula. So, ganito lang naman siya. So, may tatlo siyang C. Dalawang C sa taas, tsaka dito. Ilagay nyo na kagad sa baba yung mismong population, and then yung N niya, yung kung ano yung binunot niya. And then dito sa C ay yung KX. So, kung ilan yung success dito sa population, ilan yung success sa sample. So, basta tama yung paglalagay nyo dito, tama yung pagkakaintindi nyo sa problem, makukuha nyo yung mismong sagot niya. And then, ito naman ay ma-minus mo lang yung nasa baba dito, and then minus mo to dito. So, basta pag pinag-add mo to, 52, pag pinag-add mo to 3, pag pinag-add mo to 49. So, kahit ito na, diretso na ito sa calculator niya, sa cycle. Pero ito, hindi ito nagana sa cycle, hindi ko alam kung bakit. Nagsisyntax error siya. Pero ito, nagana to. Okay, diretso mo na. Basta tama yung pagkakaintindi nyo. Swak. Tsaka meron naman sa internet na calculator for this. Kung gusto nyo i-check yung gawa nyo. Now, suppose we randomly select 5 cards without replacement from an ordinary deck of playing cards. What is the probability of getting exactly 2 red cards? Hearts or diamonds? Okay, yun yung probability of getting exactly 2 red cards. Okay. So, makikita na natin na itong select 5 cards, ito yung sample natin. Select 5 cards. Ito yung mismong sample natin. Ang population natin ay deck of playing cards, which is 52. Yung success natin na probability of getting exactly 2 red cards. Okay. So, lagi naman magkasama to. So, success natin sa population ay red cards, meaning 26. And then, yung success natin sa out of 5 cards ay 2. Yun yung gusto nating malaman na pag bumunot ka ng 5 card dun sa sample mo, so sample may 5 cards, bumunot ka ng 5, ano yung probability na 2 card yung naandun mismo na parang magandang example to. Okay, 2 card siya, pero 2 red card, tapos ilan ba yung red card sa buong deck of playing cards? So 26. So, yun yung key doon. Hindi ko siya ma-explain dito kasi mahirap yung ano yun. Mas maganda to. 26 red cards. Kung ilan ba mismo yung red cards sa deck. Yung X natin ay ano yung gusto nating probability na sa pagbunot natin ng 5 cards, mayroong 2 cards which are red. So, maalin siya. Kaya sa combination so, maalin siya dun sa lahat ng pula. Okay, kaya combination. And then, 52, hindi nagmamatter yung order. Then, 52, and basta, gets nyo na tong kung paano kunin yung KX and N. Okay na yung ano nyo. Then, substitution na lang dito sa mismong formula. Okay. Then yun, kahit wag nyo na itong isolve. Hindi, kung for formality lang naman. Pero, ito ang dinediretso ko na sa ito na mismo dinediretso ko sa calculator. So, last na. Okay, so out of 100 students, ito na kagad ang population qualifying and entrance exam in the College of Informatics, CSCS. 10 students were drawn randomly. Ito na yung sample. So, if 35 out of qualified students are female, then find the probability of 6 out of 10 chosen are females. So, if 35 out of 100 qualified students are female, okay. So, then find the probability. So, itong 35 na to, siya na mismo yung K. Okay. Then find the probability that 6 out of 10 chosen are
females. So, ito yung kinukuha na natin ng X. Probability na out of sa 10 students na randomly selected, ano yung probability na 6 doon ay babae. Okay. So, 6 out of 10. 6 ay X, ang 10 ay K, ang 35 ay yung mismong kabuuang bilang ng babae dun sa out of 100. So, kaya ito yung K niya. And then, ito ang N. And then, basta guess nyo yung problem. Yun lang naman ang mahalaga dito. Nakuha nyo na siya. Yung probability niya. Mahirap kasi sa akin, nakakalimutan. Baka nga itong binomial distribution, tapos ano ko na, limot ko na. Okay. Madali tayo makalimot. So, yun lang naman dito. Basta, ang technique dyan, basahin yung problem, intindihin nyo lang, makikita nyo naman kaagad dito. Then, substitute sa formula. So, yun na yun. Yun na yung sagot.